Hey guys, it's Dr. Dex. Quick question, nakita niyo na itong post na to ni Corina Sanchez? Ilang taon na rin kasi nagsasend sa akin ito and asking me about it because alam nila that I am in the realm of wellness medicine. Kaya naman sa video na to, let's talk about it. But if you're new here, I am Dr. Dex. I'm a doctor specializing in lifestyle medicine here in the Philippines. I also happen to be a registered nutritionist dietitian. I am your real nutrition doctor. Welcome aboard. Ayun, itong treatment na to ay ang tinatawag na extracorporeal blood oxygenation and ozonation. Bali, isa itong treatment kung saan mistulang nililinis ang dugo ng pasyente sa pamamagitan ng tinatawag na ozone. O baka may magsabi na naman dyan na anong karapatan kong mag-discuss ng EBOO. Well, after my medical degree training, I was also under the mentorship of one of the proponents of functional medicine here in the Philippines. I was also exposed to treatments under functional medicine and regenerative, integrative, and holistic medicine. Balik tayo sa topic. So kung baga dito sa EBOO na o-ozonate yung dugo o yung blood. So ang tanong, ano nga ba yung ozone? Ang ozone ay isang gas na mayroong unstable na molecular structure. Ibig sabihin, pwede itong makasira ng katawan. Oh, alam naman pala nakakasira. Ba't gagamitin pa yan? Hear me out. Ginagamit ito sa alternative medicine dahil mayroong konsepto na tinatawag na hormesis. Ha? Ano? Ito na explain ko na. Ibig sabihin parang what doesn't kill you make you stronger. Ang nangyayari dyan, nagbibigay ang ozone ng konting stress sa ating katawan para makapag-generate ang ating mga katawan ng antioxidants, magpataas ng daloy ng dugo, mas magandang oxygen delivery at sinasabi rin na nakapag-e-enhance ito ng ating immune response. Kumbaga, pwede na rin nating ihalin tulad ng hormesis sa exercise. Nag-incorporate tayo ng stress sa ating mga muscles and then ang response ng ating katawan ay palakihin ang mga muscle group. Ilan sa mga pag-aaral na nagsasabing may benefits sa ozone therapy ay ang mga sumusunod. Yung mga non-healing wound na dulot ng diabetes dahil sa kakulangan ng perfusion ng dugo, lalo na kung very advanced ang disease. Maaari din ito sa mga cardiovascular problems katulad ng nagkaroon ng previous heart attacks. Maaari din sa pagkabingi, especially sensorineural hearing loss. Pwede rin ito sa mga head and neck tumors at yung mga hindi gumaling-galing na mga ulcers. So basically, parang kapag medyo end stage, mayroong chance with ozone therapy. Matagal na actually na-discover ang ozone dating back to 1840s. Magulo ang data tungkol dito sa usage nito kasi nga nag-i-introduce tayo ng unstable na molecule na maaaring makasira sa katawan. At kung bakit magulo yung data, ang problema ay dahil kulang ang mga datos na gumagamit ng double-blind and randomized clinical trials. Bukod pa dyan, napakaliit po kasi ng sample sizes o yung bilang ng mga taong natetestingan ng procedure na to. Medyo nagiging popular tong procedure na to dahil sa mga posts na katulad nito. Pero bago kayo sumubok, mayroon din pong mga risks ang mga gitong klase ng procedure na kinakailangan nyo malaman. Pwedeng magkaroon ng tinatawag na pulmonary embolism or air embolism. Pwede rin magkaroon ng blood-borne infections. Remember din po yung sinabi natin kanina na ang ozone per se ay isang toxic chemical. That's why hindi talaga ito recommended ng conventional medicine and that explains why alternative medicine has adopted it. Base rin sa mga studies na available, sabi nga natin kanina, napakaliit ng sample sizes o konti lamang ang mga taong willing sumailalim sa procedure na to bilang bahagi ng mga studies na ginagawa. Tandaan din na hindi pare-pareho ang pag-administer ng ozone sa bawat sakit na nabanggit natin kanina. Simple put, hindi lahat ay katulad nung nasa post ni Corina Sanchez. Yung iba via insufflation o parang hangin either vaginal, rectal, or other cutaneous routes. Diba? Medyo weird. But if you want to have it done, hindi ko po kayo pipigilan. Just make sure na trained professional ang gagawa nito sa inyo. Usually, ang mga gumagawa nito ay mga nasa integrative medicine and regenerative medicine like Dr. Joel Lopez. Isa siya actually sa mga trained talaga sa mga ganitong klase ng procedures via integrative medicine and regenerative medicine. Again, hindi ko po sinasabi na mali ito. Pero if we are going to take a look at Miss Corina's post, ang sabi niya ganito, you actually get to see the toxins separated from your blood. Heavy metals, cholesterol deposits, alcohol, chemicals, and even bacteria and viruses. Perfect for those who drink alcohol a lot, with high cholesterol, exposed to chemicals, heart problems, and even HIV or AIDS. Well, you really can't see those kasi sobrang minute na mga yan.
Hindi ko alam kung paano niya nakita. At yung sinasabi niya na magkaiba yung kulay ng dugo, well, magkaiba naman talaga ang kulay ng dugo na nanggagaling sa arteries versus nanggagaling sa veins. Yung pong dugo na dala ng ating veins ay galing na sa mga organs, kaya sila ay deoxygenated blood na. Ibig sabihin, wala ng oxygen. Kasi ang trabaho ng dugo ay ang mag-deliver ng oxygen sa mga organs. And then babalik yan sa puso at sa lungs para ma-oxygenate. Yung lighter red dito, yan yung oxygenated blood kasi nga dumaan ito dun sa machine tapos inoxygenate at na-ozonize. Definitely, magiging lighter ang color niya. Pero hindi po nangangahulugan na by the naked eye makikita mo yung toxin sa darker na blood. Medyo misleading din na sabihin na gawin ito regularly kahit mga walang sakit. And siguro para sa mga katulad ko na nasa social media space, we really have to be careful sa mga pinopost natin kasi syempre gagayahin niya ng ating mga subscribers and followers. At isa pang problema na nakikita ko dito ay baka mayroong mga gumaya ng mga small clinics at maglagay ng kanilang mga machines at gawing business. Baka magka-problema pa, lalo kung hindi trained professional ang gagawa nito. And again, if you really want to try this, talk to your doctor first. Discuss the treatment with your physician and choose to be referred to those na nasa line ng regenerative medicine, integrative medicine, and functional medicine dahil yan sila ang trained sa ganitong klase ng procedures. I don't see anything wrong sa pagpunta sa mga trained sa ganitong klase, but we have to work as a team. Your conventional doctor, your regenerative doctor, your functional medicine doctor, your lifestyle medicine doctor, your nutritionist, your physical therapists, your nurses, and down the line. Lahat na nasa allied health professions po pwede po nating itap para sa inyo. Basta kinakailangan lang we work closely together at kayo mismo ay bahagi ng inyong healthcare team. Take an active role sa inyong healthcare. At sabi nga natin, huwag basta-basta gaya-gaya. Tandaan din na walang universal treatment for all diseases. And if you want to prevent diseases, sabi nga ng US FDA, they are really against of using EBOO for prevention. Ang dapat nyong gawin ay syempre palakasin ang inyong katawan sa pamamagitan ng tamang nutrition by eating your healthy foods like vegetables, fruits, whole grains, nuts, seeds, and legumes. Just add more of these sa diet niyo. Panatilihin ang tamang timbang at umiwas sa mga stress at mga bisyo. Yung detoxification process na sinasabi, ang kailangan natin gawin ay magkaroon talaga ng healthy liver and kidneys because they do the detoxification for us. At paano gawin yan? Kumain ng tama at huwag magpapaniwala sa mga fad diets. We all have to maintain the right balance of our proteins, fats, carbohydrates, our minerals, vitamins, and phytonutrients. At ayun, sana meron kayong natutunan sa video natin for today. Kung meron man, click the like button at i-share na ito sa inyong mga kaibigan. At kung hindi mo pa nagagawa, click the subscribe button and the notification bell para updated ka parate. At yun na nga, have a meaningful week ahead mga kababayan and I'll see you in the next one. I'm your real nutrition doctor. I'll see you in optimal health.